Hello. Hi. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah. Praise Ang the palampalatang Lord. Diyos sa buhay. Okay, ano po natin? Pinaka-topic natin, paano ba tayo gagaling? Amen. Hello. Paano tayo tutugunin ng Diyos? Paano ba tayo yayaman? Amen. Yan ang paano tayo magkakaroon ng maraming pera? Hello. Paano natin makakamtan ng buhay na walang hanggan? Yan ang pinakamalaking question mark sa tao. Kasi kailang naibigay ng Diyos yun. Paano makukuha ng tao? Ang tao, minsan pag hindi mo alam, si Satanas, yung pinakasikreto, itatago niya yun. Para yung tao, patuloy na maghirap, patuloy na magkaroon ng problema, patuloy na magkaroon ng kasakitan, kamatayan, na maaga. Paano? Hindi natin alam. Yung sikreto ng Diyos. Amen. Hello. Gusto niyo ba yumaman? Gusto niyo ba gumaling? Bibigay yun ng Diyos. Mismo sa akin, nangyari sa buhay ko, paano ako ulat, paano ako gagaling. Kaya yung pangyayari yun, kailan pala talaga mangyari sa'yo bago masabi sa tao. Kasi kung sasabihin mo lang by theory, yung pinag-aralan, sasabihin mo sa tao, hindi madadama. Kasi sa'yo, nangyari. Kaya ngayon, yung tao, pag sinabi mo ngayon, dahil naganap sa'yo, maraming tao makakadama. Dahil totoo yung sinasabi mo. Tulad din ng mga taong nag-iikapo. Sample lang. Pag natuto kang magbigay, pwede ka magkwento. Pero kung hindi ka marunong magbigay, hindi ka pwede magsalita ng ikapo. Hello? Kaya minsan, depende po sa nagsasalita. Mahalaga, naganap sa buhay ng isang tao. Kaya halimbawa, kwento ka lang ng kwento, bandang hindi naman naganap sa'yo. Ikaw mismo madamot, ikaw mismo makasarili. Paano maging epektibo sa tao yun? Paano sasabihin mo lalaya ang tao? Sa kabila niyan, bandang huli, naroon ng problema, ikaw mismo maraming problema. Maraming sakit. Magulong buhay. Kaya pag ikaw ganon, hindi ka pwede magsalita na paano ang tao makakamit nila yung kailang dalangin. Amen? Hello? Taas ang kamay na gustong makamit ang kailang mga dalangin. Dami. Palapakan natin Diyos sa buhay. Dating marami ka pasikot-sikot. Okay, kasi ito dito nagsimula lahat. Kaya nung makalaya na po ako sa kasalanan, paano ba ang tao makakalaya sa kasalanan? Minsan naiano ko po sa iba-ibang mga ibang community lang yan. Pero ito pala ang pinakadahilan. Kaya tayo hindi marinig ng Diyos ang ating dalangin. Kaya kahit dalangin mo, hindi ka niya marinig. Wala kang relasyon sa Diyos. Subukan mong ibalik niya ang relasyon yan. Tingnan, madali kayo maririnig ng Diyos. Kaya nung una sila Batsyada, nung magkasala, dati masagana ang buhay. Tingnan nyo ha, pag-aralan nyo yun. Masagana ang buhay. Pero dahil sa nakagawa sila ng kasalanan, nahiwalay sila sa Diyos. Nung mahiwalay sila sa Diyos sa buhay, nagsimula na ang kahirapan. Nagsimula na ang kagulo sa buhay. At ang lalaki, sinumpa. Ayong mga lalaki, wala kayong gagawin kundi maghanap buhay na maghanap buhay. Kahit milyon-milyon pa sa lapi nyo, maghahanap buhay kayo ng maghahanap buhay hanggang sa mailibing ka at mauwi ka sa alabok. Yan po yung ng lalaki. Sabi sa babae, kayo naman mga babae, dahil sa kasalanan nyo, mangangala kayo na may paghihirap. Amen. Hello. May nakita ka ba ng anak na kangiti? Sister, paano ka manganak? Makaganyan si sister. Udak man si...
Sumisigaw siya, hindi na ako ulit. Yun ang simula. Tapos naghirap, nagkasakit, namatay. Dati walang kamatayan. Yun po pinaka-uni kong pangyayari kung bakit ang tao naghihirap at tao nagkakasakit. Akala ng tao kasi mahabang panahon siya maligaya, masagana. Hindi niya alam, pagdating ng 5-10 taon, ito na penalty. Iba nagkasakit na, iba minala sa buhay, na-aksidente, namatay na maaga, nagkaroon ng cancer. Hindi niya alam, yan pala pwedeng iwasan. Pwedeng mawala yung kamalasan. Pwedeng humaba ang buhay. Pwedeng maging maluwag ang buhay. Walang maghihirap na anak ng Diyos sa buhay. At sandaling lumaya tayo sa kasalanan. Amen? Kaya kung alam lang ng tao, di sana, paano ba dating? Paano ba kami yayaman? Paano ba kami mawala sakit? Paano ba kami lalakas? Yung pala ang sikreto, tanggalin ang kasalanan. At pag nawala ang kasalanan, lahat ng kailangan nyo, bibigay sa inyo ng Diyos. Amen? Totoo po yun. Yeah, basahin natin sa Gawa. Chapter 30. Gawa chapter 2, 36 to 38. Pakibasa nga po. Minamalat ako sa sisigaw. Sigaw na ako na sigaw mula 1 linggo. Okay, basa. Gawa chapter 20. Gawa chapter 2, 36 to 38. Kayo na maghanap yung anak. Ito pong sinasabi. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako..." Okay, hanggang nila, palakpan natin sa salita ng Diyos sa buhay. Hallelujah! Kaya pag-aralan niya sinabi ng Panginoon, sabi, ano gagawin namin, Panginoon? Nabagabag ang kailang kalooban. Sumagot si Pedro, pagsisihan natin lahat ng ating kasalanan. At bandawli, magpabautismo kayo sa Espiritu ng Diyos. At inyo yung nagaganap niya dito. Tingnan dito, binabautismo kayo. Hindi na sa pamagitan ng tubig, kundi sa pamagitan ng dugo, apoy. Diba sabi ni San Juan Bautista, merong higit na darating na magbabautismo sa akin. Hindi ako karapat dapat magkalag ng panyapak niya. Sa pamagitan ng apoy, bapautismo kayo ng Diyos na buhay. Kaya sa pamagitan po ng dilang apoy, pag nadama nyo yun, nabautismo kayo. Bandang huli po, doon, bababa ang Espiritu Santo. Kaya kayo, magbabago po kayo. Katulad din ng mga alagad noong 2,000 taon na lumilipas. 2,000 taon na lumilipas, dati silang takot, duwag, makasarili. Sila San Pedro, takot yun nung maanuhan nila. Nagsinungaling nga siya. At least bandang huli, dahil kasi alabok po tayo, inuulit ko, alabok. Paulit-ulit ang kasalanan ng tao bilang alabok. Kaya ngayon, ang Panginoon, namatay siya sa krus ng Kalbaryo ng Golgota. Hindi natin alam ang dahilan, bakit ba nagpakamatay si Jesus? Pwede naman itong patawarin. Ba't kailangan pang magbuwis ng buhay na ubod ng hirap? Na hindi kayang tiisin ng tao rito na patayin ka. Pahirapan, hindi naman babariling ka lang bigla. Kundi dadanas ka ng hirap, papaluin ka, lalagyan ng korona ng tinig, lalakad ka noon, 3 beses ka madadapa, at ipapako yung mapagpalang kamay at paa, at tutusukin ka ng sibad sa tagliran,
at bubukal ang tubig at dugo. Na yung pala naging daan at least sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. At yung winika niya, walang hanggan ang pagmamahal ng Ama. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Sino man maniwala at manalig at manampalataya, kailan pa may hindi mapapahamak, kundi bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi. Akala natin, ganun-ganun lang pala, no? Ang dahilan pala, ibigay sa atin ng Diyos. Ang kapangyarihan na yan para makalaban kay Satanas. Hindi po natin kaya labanan siya kung tayo'y tao. Alabok, mahina. Pero oras sa bumaba sa inyo ang dilang apoy mula sa langit. Hindi na kayo alabok, kundi kayo anak ng Diyos na may kapangyarihan lupigin ang galaw ng kadiliman. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Yung Espiritu Santo, pag bumaba yun, makita nyo, nagbabago kayo. Amen? O, yung mga kapatiran natin, di ba? Nung babaan sila ng dilang apoy, dalangin nila, narinig ng Diyos. Yung anak niya nawala. Pamagitan ng prayer request, umatin na umatin dito. Biro nyo, biglang-bigla, darating ang anak mo. 7 araw na wala. Through the power of prayer, by the Son of God, by the Daughter of God. Yung prayer nyo, dinidinig ng Diyos sapagkat kayo may pagka-Diyos. Hello, brother, sobra ka na. May pagka-Diyos pa kami, tao kami. Sabi ko sa inyo, pag bumaba po yung tilang apoy na natutuhan natin dito, na binuo ng Diyos ang isang kawan para dito bumaba ang tilang apoy sa mga taong mababait na, sa mga taong talagang binigay na ang sarili sa Diyos sa buhay, kayo ang gagawing anak ng Diyos sapagkat tumutupad kayo ng kalooban ng Panginoon.